Ako si Andres Villanueva, 72 taong gulang na ngayon, at halos buong buhay ko ay ginugol ko sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija. Hindi ako naging mayaman, hindi rin ako naging kilalang tao. Isa lang akong simpleng magsasaka na nasanay sa araw, putik, pawis, at mahabang katahimikan ng bukid. Sa edad kong ito, marami na akong nakita: bagyo, tagtuyot, gutom, pagkakautang, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, at mga pangakong hindi tinupad ng mundo. Pero sa lahat ng pinagdaanan ko, may isang araw na hindi ko kailanman malilimutan. Isang araw na nagsimula sa desperasyon at nagtapos sa isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag ng buo. Noon, akala ko tapos na ang lahat para sa akin. Matagal nang patay ang asawa ko, at ang 2 kong anak ay may kanya-kanya ng buhay sa malalayong lugar. Hindi ko sila masisisi. Mahirap ang buhay sa probinsya, lalo na kung ang lupa mo ay hindi naman talaga sayo at ang ani mo ay laging kulang sa pambayad ng utang. Naiwan akong mag-isa sa lumang kubo naming yero ang bubong, may munting bakuran, ilang manok, at isang kabayong ilang taon ko nang kasakasama sa kabuhayan at pamumuhay. Ang kabayong iyon, ang huli kong tunay na kasama. Siya ang tumulong sa akin sa pagdadala ng sako ng palay, kahoy, at kung minsan, kahit mga gulay papuntang bayan. Kapag tahimik ang hapon at kahel ang langit sa ibabaw ng palayan, kinakausap ko siya na para bang tao. Sa totoo lang, may mga panahong siya na lang ang saksi sa mga iniisip ko. Kaya nang dumating ang araw na wala na akong bigas, wala nang mahinga ng tulong, at ni isang baryang pamasahe ay wala sa bulsa ko, alam kong may kailangan akong isakripisyo. Iyon ang araw na nagpasya akong ibenta ang aking kabayo para lamang may pambili ng pagkain. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang bigat ng umagang iyon. Hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil pakiramdam ko para akong nagpapaalam sa huling piraso ng buhay na nakasanayan ko. Habang hinihimas ko ang leeg ng kabayo bago ko siya dalhin sa kalsada papuntang palengke, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Parang may mangyayaring hindi ko maunawaan. Parang may matang nakamasid, tahimik, ngunit hindi mapagkakaila. At doon nagsimula ang bagay na tuluyan nang nagbago sa akin. Akala ko magbebenta lang ako ng kabayo para makabili ng pagkain. Hindi ko alam na sa araw ding iyon, may inihanda pala sa akin ang mahal na Birheng Maria. Lumaki ako sa baryong iyon na halos walang nagbabago maliban sa panahon. Kapag tag-init, alikabok at tuyong damo ang bumabalot sa paligid. Kapag tag-ulan, ang lupa ay nagiging malagkit na putik at ang mga pilapil ay para bang humihinga sa ilalim ng bigat ng tubig. Ganiyan ang mundo ko mula pa pagkabata. Maaga akong nasanay sa tilaok ng manok bago sumikat ang araw, sa amoy ng bagong saing na kanin, sa tunog ng kalabaw o kabayo sa bakuran, at sa mahabang oras ng pagtatrabaho sa bukid kahit masakit na ang likod at nanginginig ang mga tuhod. Ang tatay ko ay tahimik na tao. Hindi siya pala salita, pero kapag nagsalita, parang kailangang makinig ang buong bahay. Magsasaka rin siya, katulad ko. Hindi siya marunong magpaliwanag ng damdamin, at hindi rin siya palasimba tulad ng nanay ko. Para sa kanya, ang buhay ay simple. Magtrabaho ka, huwag kang tamad, huwag kang mangabala ng iba, at tanggapin mo ang anumang ibigay ng langit. Ganoon din yata ang natutunan ko sa kanya. Natutunan kong magtiis nang hindi umiimik. Natutunan kong hindi madaling humingi ng tulong. Natutunan kong manahimik kahit mabigat na ang dinadala. Pero ibang-iba ang nanay ko. Si Inay Lourdes, ang unang nagturo sa akin na ang tao, gaano man kahirap, ay may pwedeng bulungan sa gitna ng gabi. Maliit lang siyang babae, payat, laging may saya at blusa na kupas na sa kakalaba. Pero sa mga mata niya, may kakaibang lakas. Hindi siya nakapag-aral ng mataas, pero kabisado niya ang mga panalangin na para bang nakaukit na sa hininga niya. Tuwing madaling araw, bago pa man kami kumain o lumabas para magtrabaho, maririnig ko na ang mahina niyang tinig sa sulok ng bahay habang hawak ang rosaryo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Paulit-ulit ko iyong naririnig noong bata ako. Sa totoo lang, hindi ko iyon pinapansin noon. Para sa akin, bahagi lang iyon ng ingay sa umaga, gaya ng tilaok ng manok o kaluskos ng kawayan sa likod bahay. Pero ngayon, kapag inaalala ko ang tunog ng kabataan ko, boses ng nanay ko ang pinakamalinaw sa lahat. Mahina, mahinahon, pero puno ng pananampalataya na hindi natinag ng hirap. May maliit kaming altar noon sa isang sulok ng bahay. Hindi naman magarbo.
Isang lumang imahe ng mahal na Birheng Maria, isang maliit na krus, ilang kandilang minsan ay sobrang ikli na dahil sa paulit-ulit na paggamit, at isang puting panyo na inilalatag ni inay tuwing may mahalagang araw sa simbahan. Kapag buwan ng Mayo, lalo siyang nagiging masigla. Dinadala niya ako noon sa chapel para sa Flores de Mayo, kahit ayaw na ayaw ko dahil mas gusto kong tumakbo sa bukid o manghuli ng tutubi. Pinapagalitan niya ako, pero hindi galit na naninira. Iyong galit niya, may lambing pa rin. Balang araw, maiintindihan mo rin, lagi niyang sabi. Noong bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng santo at dasal, tila may ibang lambing siya sa Birheng Maria. Hindi niya iyon ipinapaliwanag ng mahaba. Sinasabi lang niya, ang isang ina, kahit hindi mo tawagin, naririnig ang iyak mo. Kapag may masamang panahon, kapag may sakit sa baryo, kapag may naaksidente sa kalsada, kapag may ani kaming nasira, lagi niyang sinasambit ang pangalan ng Birheng Maria na para bang may kausap siyang tunay na nakikinig sa kabilang dako ng katahimikan. Ako naman, habang lumalaki, naging mas praktikal ang isip. Hindi ko ipinagtabuyan ang pananampalataya, pero hindi rin ako naging malalim doon. Nagsisimba ako kapag Pasko, Semana Santa, pista, o kapag talagang kailangan. Nagaantanda ako bago kumain. Minsan, nakikisabay ako sa nobena kapag may yumayao sa kapitbahay. Pero para sa akin noon, ang buhay ay hindi nababago ng dasal, kundi ng sipag, tiyaga, at swerte sa ani. Kapag umulan sa tamang panahon, may kita. Kapag sinalanta ng bagyo, gutom. Ganyan kasimple ang tingin ko sa mundo. Noong binata ako, nagkaroon ako ng maraming pangarap na hindi ko na rin naituloy. Akala ko makakabili ako ng sariling lupa balang araw. Akala ko mabibigyan ko ng mas maayos na buhay ang magiging pamilya ko. Akala ko kung magsisipag lang ako ng sapat, hindi ko mararanasan ang matinding kakulangan na naranasan ng mga magulang ko. Pero habang tumatagal, natutunan ko na ang buhay sa probinsya ay hindi laging sumusunod sa sipag ng tao. Minsan, kahit anong tiyaga mo, may bagyong sisira sa itinanim mo. Minsan, kahit anong bait mo, may utang na lalaking mas mabilis kaysa kita. Minsan, kahit anong plano mo, may pagkakasakit o kamalasan na dudurog sa lahat. Nag-asawa ako ng mabuting babae, si Elena. Tahimik din siya, pero hindi malamig. Siya ang klase ng taong kayang gawing tahanan ng isang kubo kahit butas ang bubong at kapos ang ulam. Hindi siya pala reklamo. Marunong siyang mag-unat ng kaunting bigas para magkasya sa isang linggo. Marunong siyang tumawa kahit minsan ay sabaw lang at tuyo ang laman ng hapag. Sa kanya ko naranasan ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailangang ipaliwanag. Naging simple ang buhay namin. Paggising bago mag-umaga. Pagluluto ni Elena habang ako'y naghahanda ng gamit para sa bukid. Kapag may kaunting pera, bibili kami ng gamot, bigas, asin, mantika. Kapag may natira, minsan ay isda o kaunting karne para naman may espesyal ang mga bata. Nang magkaroon kami ng 2 anak, lalo akong nagsumikap. Ayokong maranasan nila ang gutom na naranasan ko noon. Ayokong lumaki silang laging may takot sa susunod na araw. Pero kahit nagsikap ako, hindi naging madali ang lahat. Habang lumalaki ang mga anak ko, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Tuition, pamasahe, baon, damit, gamot kapag nilalagnat. Lahat iyon ay kailangang unahin. May mga panahong hindi na ako bumibili ng bagong tsinelas para lang may pambili ng notebook ang anak ko. May mga panahong kahit masakit ang likod ko, pumapasok pa rin ako sa bukid dahil walang ibang gagawa ng trabaho ko. Nasanay akong kumain ng kaunti at magpanggap na busog na para lang mas marami ang maiwan sa pamilya. Sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon pa rin ang mga alaala ng nanay ko. Kapag may problema si Elena, minsan ay tahimik siyang nagdarasal sa tabi ng higaan. Kapag may bagyo at umiiyak ang mga bata sa lakas ng hangin, kumukuha siya ng rosaryo at ipinatatawag ang proteksyon ng Diyos at ng mahal na Birhen. Pinapanood ko lang sila noon. Hindi ko sila kinukutya, pero sa puso ko, lagi kong iniisip na pagkatapos ng dasal, kailangan pa rin tayo ang kumilos. Tayo pa rin ang bubuhat. Tayo pa rin ang magtitiis. At totoo naman iyon. Pero hindi ko pa alam noon na may mga pagkakataon pa lang kahit anong lakas ng tao ay may hangganan. May punto pala na ang sipag ay hindi sapat. May punto na kahit anong higpit mo sa dibdib mo, may luluha at luluha ring bahagi mo na matagal mong ikinukubli. At kapag dumating ang puntong iyon, babalik ka sa mga salitang akala mo'y nakalimutan mo na.
Sa pagdaan ng mga taon, nagsialisan din ang mga anak ko. Hindi dahil masama silang anak, kundi dahil iyon talaga ang takbo ng buhay. Ang isa ay nagtrabaho sa Maynila at ang isa na may napadpad sa malayong syudad kasama ang sariling pamilya. Naiwan kaming mag-asawa sa baryo, tahimik ang bahay, mas konti ang kalat, mas marami ang katahimikan. Doon ko unang naranasang ang katahimikan ay hindi pala laging payapa. Minsan, ito rin ang pinakamabigat dalhin. Pagkaraan ng ilang taon, namatay si Elena. Iyon ang sugat na hindi ko agad maipaliwanag kahit sa sarili ko. Parang biglang lumamig ang buong bahay. Ang lutong bahay na dati may amoy ng bawang at bagong saing ay naging ordinaryong kusina na lang. Ang higaan ay naging mas malaki at mas malamig. Ang gabi ay naging mas mahaba. Sa panahong iyon, mas lalo kong pinili ang katahimikan. Hindi ako mahilig tumawag sa mga anak ko para magreklamo. Ayokong maging pabigat. Ayokong marinig nila sa boses ko na unti-unti akong nauubos. Sa mga panahong iyon, may mga gabi na napapatingin ako sa lumang altar ng nanay ko na inilipat ko sa bahay namin ni Elena. Naroon pa rin ang maliit na imahe ng mahal na Birheng Maria. Kupas na ang kulay, may bahagyang bitak na sa gilid, at ang rosaryong nakasabit ay luma na rin. Minsan, tinititigan ko lang iyon. Minsan, pinupunasan ko ang alikabok. Minsan, pakiramdam ko ay may gustong maalala ang puso ko, pero hindi ko mapangalanan. Hindi pa ako handang maniwala ng buo noon. Hindi pa. Ang alam ko lang, ako si Andres Villanueva, isang matandang magsasaka sa Nueva Ecija na buong buhay na naniwalang ang tao ay kailangang kumayod para mabuhay. Lumaki akong may inang malapit ang loob sa Birheng Maria, nag-asawang matiisin, nagpalaki ng mga anak sa gitna ng kakapusan, at nasanay na lunukin ang lungkot ng walang ingay. Iyon ang mundong kilala ko, iyon ang nakaraan ko. At bago dumating ang araw na halos mawalan na ako ng lahat, iyan muna ang buhay ko. Simple, tahimik, puno ng pagod, at may pananampalatayang hindi ko paganap na nauunawaan. Pagkaraan ng pagkamatay ni Elena, unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw ko. Hindi naman agad-agad. Sa simula, pareho pa rin ang mga ginagawa ko. Gumigising ako bago mag-umaga, nagtitimpla ng kape, lumalabas sa bakuran, at tinitingnan ang bukid na parang may hinihintay. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong hindi na ganoon kadali ang lahat. Ang dating simpleng gawain ay naging mabigat. Ang pagbangon sa umaga ay parang may nakadagan sa dibdib. Ang pagpunta sa bukid ay hindi na kasing bilis ng dati. Ang katawan ko ay nagsimulang sumunod sa edad ko. Mas madalas sumakit ang tuhod, mas mabagal ang kilos ng kamay. At kapag sumasakit ang likod ko, minsan kailangan kong umupo sa ilalim ng puno nang matagal bago ako makagalaw muli. Pero hindi iyon ang pinakamabigat. Ang pinakamahirap ay ang katahimikan. Noong buhay pa si Elena, kahit kapos ang buhay, may ingay sa bahay. May tunog ng kawali sa kusina. May boses na nagtatanong kung kumain na ako. May taong naghihintay kapag umuuwi ako galing sa bukid. Ngayon, kapag pumapasok ako sa bahay, ang sasalubong lang sa akin ay hangin at ang mahinang kaluskos ng lumang bubong. Minsan, kumakain ako mag-isa habang nakatingin sa bakanteng upuan sa harap ko. Hindi ako umiiyak. Hindi iyon ang ugali ko. Pero may mga sandali na parang may malaking puwang sa loob ko na hindi ko alam kung paano pupunan. Habang lumalala ang pagod sa katawan ko, lumalala rin ang problema sa kabuhayan. Ang maliit na lupang sinasaka ko ay hindi naman sa akin. Nangungupahan lang ako sa may-ari. Kapag maganda ang ani, may natitira para sa akin. Pero kapag mahina ang ani, halos wala akong makuha. At noong taong iyon, tila nagkasundo ang lahat ng malas. Una, nagkaroon ng mahabang tagtuyot. Ilang linggo na halos walang ulan. Ang lupa ay nagbitak-bitak at ang mga tanim ko ay unti-unting nalalanta. Pinilit kong diligan gamit ang tubig mula sa maliit na kanal, pero kulang na kulang iyon. Pagkatapos ng tagtuyot, dumating naman ang bagyo. Isang gabi, habang nakahiga ako sa bahay, narinig ko ang malakas na hangin na tumatama sa mga puno. Parang may sumisigaw sa dilim. Kinabukasan, pagpunta ko sa bukid, parang may dumaan na higante at pinadapa ang lahat ng tanim ko. Nakatayo lang ako roon ng matagal. Wala akong sinabi. Wala ring makakarinig kung may sinabi man ako. Sa mga sumunod na linggo, halos wala akong kinita. Ang kaunting ipon ko ay napunta sa pagbabayad ng utang sa tindahan sa baryo. Ang may-ari ng lupa ay mabait naman, pero hindi rin siya maaaring maghintay ng matagal sa renta.
Unti-unting naubos ang lahat. Nabawasan ang laman ng sako ng bigas hanggang sa isang araw. Pagtingin ko sa lalagyan, halos wala nang natira. Ilang tasa na lang ang kaya nitong punuin. Sinubukan kong magtipid. Isang beses na lang ako kumain sa isang araw. Minsan lugaw lang, minsan asin at kanin. Hindi ako nagsabi sa mga anak ko. Ayokong mag-alala sila. May sarili na silang pamilya, sariling problema, sariling bayarin. Hindi ko kayang tawagan sila at sabihin na wala na akong pagkain. Hindi iyon ang klase ng ama na gusto kong maging. Kaya nagpatuloy ako sa tahimik na pakikipaglaban. May ilang araw na iniisip ko kung may mali ba akong ginawa sa buhay. Hindi naman ako nanloko ng kapwa. Hindi ako naging marahas na tao. Hindi rin ako naging pabigat sa iba. Sinubukan kong maging mabuting asawa, mabuting ama, at mabuting kapitbahay. Pero may mga gabi na habang nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame na may lumang kalawang, napapaisip ako kung hanggang kailan ko kakayanin. Ang kabayo ko na lang ang natitirang tunay kong kasama sa mga araw na iyon. Siya ang tanging dahilan kung bakit nakakapasok pa rin ako sa bayan kapag kailangan. Kapag may maliit na kargang kahoy o gulay na maaari kong ibenta, siya ang tumutulong sa akin magdala nito. Kapag naglalakad kami sa mahabang kalsada sa ilalim ng araw, minsan kinakausap ko siya para lang hindi ko maramdaman na nag-iisa ako. Kaibigan, sabi ko minsan habang hinihimas ang leeg niya, ikaw na lang yata ang naiwan sa akin. Hindi naman siya sasagot, syempre. Pero may kakaibang ginhawa sa presensya niya. Pero dumating ang araw na kailangan kong harapin ang katotohanan. Isang umaga, paggising ko, wala na talaga akong makitang pagkain sa bahay. Wala nang bigas. Wala ring perang pambili kahit itlog man lang. Pumunta ako sa maliit na tindahan sa baryo, umaasang baka pwede akong umutang muli. Pero pagdating ko roon, nakita ko sa mukha ng may-ari na nahihiya na rin siyang magpautang. Hindi niya ako tinanggihan ng direkta, pero sapat na ang katahimikan para maintindihan ko. Pag-uwi ko sa bahay, umupo ako sa lumang bangkong kahoy sa harap ng kubo. Tahimik ang paligid. Naririnig ko lang ang huni ng mga ibon at ang mahinang galaw ng hangin sa mga dahon ng niyog. Sa harap ko, nakatali ang kabayo. Tinitingnan niya ako na parang naghihintay kung saan kami pupunta sa araw na yon. At doon ko naisip ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Kung ibebenta ko siya sa palengke sa bayan, may makukuha akong sapat na pera para makabili ng pagkain. Baka umabot pa iyon ng ilang linggo. Hindi ko na kailangan mag-alala kung ano ang kakainin ko bukas. Pero kapalit nito, mawawala ang huling kasama ko. Matagal akong nakaupo roon bago ako nakapagdesisyon. Parang may dalawang tinig sa loob ko na nagtatalo. Ang isa ay nagsasabing, kailangan kong mabuhay. Ang isa naman ay nagsasabing, huwag kong bitawan ang tanging nilalang na naging tapat sa akin sa loob ng maraming taon. Sa huli, nanaig ang gutom. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na talaga akong ibang pagpipilian. Tumayo ako, naglakad papunta sa kabayo, at marahang hinawakan ang tali niya. Hinimas ko ang ulo niya, tulad ng ginagawa ko tuwing aalis kami sa umaga. Pasensya ka na, bulong ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Siguro dahil kahit hayop lang siya, pakiramdam ko may naiintindihan siya sa katahimikan ng sandaling iyon. Iyon ang umaga na nagpasya akong dalhin ang kabayo sa bayan para ibenta. Akala ko iyon na ang pinakamabigat na desisyon sa araw na iyon. Hindi ko pa alam na iyon pa lang ang simula ng isang bagay na magpapabago sa lahat ng paniniwala ko tungkol sa buhay, sa pananampalataya, at sa tahimik na paraan ng pagtulong ng langit. Maaga akong umalis ng baryo noong araw na iyon. Hindi pa sumisikat ng buo ang araw, pero maliwanag na ang langit sa silangan. Ang hangin ay malamig pa at ang kalsada ay halos walang tao. Ang ganitong oras ay paborito ko noon dahil tahimik ang mundo. Pero sa umagang iyon, ang katahimikan ay parang mas mabigat kaysa dati. Hinawakan ko ang tali ng kabayo at dahan-dahan kaming naglakad papunta sa pangunahing kalsada na patungo sa bayan. Ang bawat hakbang ay parang mas mabagal kaysa karaniwan. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa edad ko o dahil alam kong iyon na ang huling lakad namin na magkasama. Paminsan-minsan ay hinihimas ko ang leeg niya. Sandali na lang, sabi ko ng mahina. Pagdating sa bayan, baka may makabili sa'yo na aalaga rin. Hindi ko alam kung para ba iyon sa kanya o para sa sarili ko. Habang naglalakad kami, napapansin ko ang mga bagay na matagal ko nang hindi pinapansin. Ang mga palayan na bahagyang kumikislap sa hamog ng umaga. Ang maliliit na kubo sa gilid ng kalsada. Ang mga batang naghahanda pumasok sa eskwela na may bit-bit na bag na mas malaki pa kaysa sa kanilang katawan.
Dumaan kami sa maliit na chapel na matagal ko nang hindi pinapasok. Noong bata ako, dinadala ako ng nanay ko roon tuwing linggo. Naalala ko pa ang amoy ng kandila at kahoy sa loob. Pero nang tumanda ako, bihira na akong tumigil doon. Hindi dahil galit ako sa Diyos, kundi dahil pakiramdam ko masyado akong abala sa pakikipaglaban sa araw-araw na buhay. Sa araw na iyon, hindi rin ako tumigil. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Habang papalapit kami sa bayan, mas dumadami ang sasakyan at tao sa kalsada. May mga tricycle na dumaraan, may mga naglalakad na may dalang gulay, may mga tindero na nagsisimula ng magbukas ng pwesto sa palengke. Pero bago pa kami makarating doon, may bahagi ng kalsada na halos walang bahay. Isang mahabang kahabaan ng daan na may mga puno sa magkabilang gilid. Tahimik doon at kadalasan ay kakaunti lang ang dumaraan. Doon ako biglang nakaramdam ng kakaibang pagod. Parang biglang bumigat ang katawan ko. Huminto ako sandali at naupo sa isang malaking bato sa gilid ng kalsada. Ang kabayo ay tumayo lang sa tabi ko, tahimik, na parang alam niyang kailangan kong magpahinga. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, naramdaman kong napapagod na talaga ako. Hindi lang sa paglalakad, sa lahat, sa pakikipaglaban para mabuhay, sa pagtitiis ng gutom, sa katahimikan ng bahay na wala nang naghihintay sa akin, sa pag-asa na bukas ay baka maging mas mabuti, kahit madalas ay hindi naman. Habang nakaupo ako roon, bigla kong naalala ang boses ng nanay ko, ang mahina niyang panalangin tuwing madaling araw. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi ko alam kung bakit biglang pumasok iyon sa isip ko. Siguro dahil sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay wala na akong ibang malapitan. Tahimik akong nakatingin sa lupa. Ang mga kamay ko ay magaspang na sa tagal ng pagtatrabaho. Ang mga kuko ko ay may bakas pa ng lupa mula sa bukid. At doon, sa gitna ng tahimik na kalsada, sa ilalim ng mga punong kumakaway sa hangin, may nangyaring kakaiba sa loob ko. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman kong gusto kong magsalita sa Diyos. Hindi ako sanay sa mahahabang panalangin. Hindi ko kabisado ang maraming dasal. Pero sa sandaling iyon, parang kusa na lang lumabas ang mga salita. Panginoon, bulong ko. Huminto ako sandali, parang nahihiya kahit walang ibang tao sa paligid. Kung naririnig mo ako, tulungan mo naman ako. Napakasimple ng sinabi ko. Wala akong hiniling na pera. Wala akong hiniling na milagro. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong hilingin. Gusto ko lang ng tulong. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa. Habang sinasabi ko iyon, hindi ko napigilan na mapikit ang mga mata ko sandali. Ang hangin ay dumaan sa mga dahon sa ibabaw ko. At may kakaibang katahimikan sa paligid na parang mas malalim kaysa dati. Pagmulat ko ng mata, napansin kong tila may kakaibang gaan sa dibdib ko. Hindi dahil nawala ang problema ko. Naroon pa rin ang gutom. Naroon pa rin ang katotohanang kailangan kong ibenta ang kabayo ko. Pero may kakaibang pakiramdam na parang may nakikinig. Tumayo ako mula sa bato at muling hinawakan ang tali ng kabayo. Halika na, sabi ko. Akala ko magpapatuloy lang kami papunta sa palengke, tulad ng plano ko. Hindi ko alam na sa mismong kalsadang iyon, ilang hakbang lang mula sa kinauupuan ko kanina, may makakasalubong akong tao na magbabago sa lahat. At ang mga salitang maririnig ko mula sa kanya ay parang sagot sa panalangin, nakakabitiw ko pa lamang sa hangin. Pagkatapos kong tumayo mula sa bato, nagpatuloy kami ng kabayo ko sa paglalakad sa tahimik na kalsada. Ilang minuto lang ang lumipas, pero pakiramdam ko ay mas mabagal ang bawat hakbang. Parang may hinihintay ang paligid na hindi ko maipaliwanag. Tahimik ang hangin. Walang dumadaang sasakyan. Wala ring ibang tao sa kalsada. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang figura sa unahan. Sa una, hindi ko agad malinaw kung sino iyon. Nakasuot siya ng simpleng damit, parang karaniwang damit ng mga matatanda sa probinsya. Mabagal ang kanyang lakad at tila may dalang maliit na bag sa kamay. Nang mas malapit na ako, nakita kong isang matandang babae siya. Payat siya, medyo nakayuko ang likod, at ang buhok niya ay halos kulay pilak na. Ang suot niyang damit ay malinis, pero lumana, parang matagal nang ginagamit. Hindi siya mukhang mayaman, pero may kakaibang kapayapaan sa mukha niya. Huminto siya nang makita niya ako. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Parang kilala niya ako. Hindi iyon yung uri ng tingin na nagtataka kung sino ka. Hindi rin iyon tingin ng taong nakikisilip lang sa isang estranghero sa kalsada. Parang matagal na niya akong kilala. Magandang umaga, hiho, sabi niya ng mahina.
Ang boses niya ay malumanay. Hindi malakas, pero malinaw. "Magandang umaga po," sagot ko. Huminto rin ang kabayo sa tabi ko. Tahimik lang siya, na parang nakikinig. Tumingin ang matandang babae sa kabayo ko. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. "Sa bayan ka ba papunta?" tanong niya. "Opo," sagot ko. "Sa palengke." Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa loob ko na parang ayaw magsabi ng dahilan kung bakit ako pupunta roon. Pero bago pa man ako makapagsalita ulit, nagsalita na siya. "Ibebenta mo siya, hindi ba?" Napahinto ako. Hindi ko iyon sinabi. Wala ring ibang tao roon na maaring nakarinig ng usapan ko sa sarili ko kanina. Pero sinabi niya iyon na parang sigurado siya. "Opo," sagot ko ng mabagal. "Kailangan ko po." Tahimik siyang tumingin sa akin sandali. Hindi iyon ang uri ng katahimikan na nakakailang. Parang may sinusukat lang siyang bagay na hindi ko nakikita. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. "Matagal mo na siyang kasama," sabi niya. Hindi iyon tanong. Parang alam na niya. "Opo," sagot ko. "Maraming taon na." Tumango siya ng marahan, na parang naiintindihan niya ang bigat ng sinabi ko. "Mahihirapan kang bitawan siya," sabi niya. Hindi ko napigilang huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang naging mabigat ang lalamunan ko. "Wala na po akong ibang pagpipilian," sabi ko. Tahimik ulit siyang tumingin sa kabayo ko. Pagkatapos ay lumapit siya ng kaunti at marahang hinaplos ang leeg ng hayop. Sa sandaling iyon, napansin kong hindi gumalaw ang kabayo. Karaniwan, kapag may ibang taong lumalapit, bahagya siyang nagiging alerto. Pero ngayon, parang kalmado siya. Parang kilala rin niya ang matandang babae. "Alam mo," sabi ng babae, habang nakatingin pa rin sa kabayo, "may mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam natin ay nawawala na ang lahat." Tahimik akong nakinig. Pero hindi ibig sabihin noon na iniwan ka na. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tumama ang mga salita niya sa isang lugar sa loob ko na matagal ng tahimik. "Marami ka ng pinagdaanan," sabi niya. Hindi iyon tanong. Hindi rin iyon paghuhula. Parang alam niya. "May mga gabi na akala mo mag-isa ka," dagdag niya. Naramdaman kong bahagyang bumigat ang paghinga ko. Hindi ko siya kilala. Pero ang mga sinasabi niya ay parang galing sa loob ng sarili kong isip. "Pero hindi ka nag-iisa," sabi niya, nang mahinahon. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng diretso. May kakaiba sa mga mata niya. Hindi iyon matalim o nakakatakot. Pero parang may lalim na hindi ko maipaliwanag. "May mga panalangin na naririnig kahit mahina lang ang pagkakasabi," sabi niya. Napabalik sa isip ko ang sandaling nakaupo ako sa bato, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang simpleng bulong ko. "Panginoon, kung naririnig mo ako, tulungan mo naman ako." Bigla akong nakaramdam ng malamig na kilabot sa likod ko. Hindi ko sinabi iyon sa kahit kanino. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pagkatapos ay inilabas ng matandang babae ang isang maliit na bagay mula sa bag niya. Isang rosaryo. Luma ito, pero malinis. Ang mga butil ay parang kahoy na matagal nang hawak ng maraming kamay sa panalangin. Iniabot niya iyon sa akin. "Dalhin mo ito," sabi niya. Napatingin ako sa rosaryo, pagkatapos ay sa kanya. "Hindi ko po pwedeng kunin iyan," sabi ko. "Sa inyo po iyan." Ngumiti siya ng bahagya. "Hindi na," sabi niya. "Para sa iyo iyan." Hindi ko alam kung bakit, pero marahan kong inabot ang rosaryo. Pagkahawak ko rito, may kakaibang init sa mga palad ko. Hindi mainit na parang apoy, kundi parang init ng kamay ng isang taong matagal mo nang hindi nahawakan. "May nagbabantay sa'yo," sabi ng babae. Tahimik ang boses niya pero malinaw. "Lalo na kapag akala mo wala nang natitira." Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay bahagyang tumango sa akin. "At huwag kang matakot," dagdag niya. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad papalayo sa kalsada. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo lang ako roon ng ilang segundo. Hawak ang rosaryo, na parang sinusubukang intindihin ang nangyari. At hindi ko pa alam noon na ang maliit na rosaryong iyon ang magiging simula ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Matagal akong nakatayo sa gilid ng kalsada matapos iabot sa akin ng matandang babae ang rosaryo. Parang hindi agad gumagalaw ang oras. Ang hangin ay dumadaan sa mga dahon ng puno at ang araw ay bahagyang sumisilip na sa pagitan ng ulap. Hawak ko pa rin ang rosaryo sa palad ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang init na nananatili roon. Hindi iyon mainit na parang apoy, parang init ng isang presensya.
Napatingin ako sa direksyong nilakaran ng matandang babae, pero wala na siya. Ang kalsada ay pareho pa rin, mahaba, tahimik, at walang ibang tao. Wala akong narinig na yabag. Wala ring tunog ng tricycle o sasakyan na maaaring nagsakay sa kanya. Parang bigla na lang siyang nawala sa pagitan ng ilang segundo. Naglakad ako ng kaunti sa direksyon na pinuntahan niya. Wala. Sa kanan ng kalsada ay may maliit na pilapil at palayan. Sa kaliwa naman ay may ilang puno at damuhan. Walang bahay na malapit, walang tindahan, walang kahit anong lugar kung saan pwedeng magtago o pumasok ang isang tao. Huminto ako. Nanay? Tawag ko ng mahina. Kahit hindi ko naman siya kilala. Tahimik pa rin ang paligid. Sa sandaling iyon, may kakaibang kilabot na gumapang sa likod ko. Hindi takot, kundi iyong pakiramdam na parang may nangyari na hindi kayang ipaliwanag ng isip mo. Napatingin ako sa rosaryo sa kamay ko. Ang mga butil ay simple lang, kahoy na bahagyang makinis dahil sa tagal ng paggamit. Ang krus sa dulo ay maliit, pero malinaw ang hugis. Habang pinagmamasdan ko ito, napansin ko ang isang bagay. May maliit na medalya sa gitna. Hindi ko iyon agad napansin kanina. Kinuha ko ito at inilapit sa liwanag ng araw. Nakaukit doon ang isang imahe na pamilyar sa akin kahit matagal ko nang hindi ito tinitingnan ng mabuti. Ang mahal na Birheng Maria. Ang ulo niya ay bahagyang nakayuko at ang mga kamay niya ay tila nakabukas sa isang tahimik na paanyaya. Ang ganitong imahe ay nakita ko noon sa altar ng nanay ko noong bata pa ako. Biglang bumalik sa isip ko ang boses ni Inay Lourdes. Ang isang ina, kahit hindi mo tawagin, naririnig ang iyak mo. Napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumirot sa dibdib ko. Hindi iyon sakit ng katawan, parang alaala. At habang hawak ko ang rosaryo, may isa pang bagay na napansin ko, ang kabayo ko. Tahimik lang siya sa tabi ko, pero nakatingin siya sa direksyong nilakaran ng matandang babae. Hindi siya nag-aalboroto, hindi rin gumagalaw. Parang nakikinig siya sa isang bagay na hindi ko marinig. Hinaplos ko ang leeg niya. "Halika na," sabi ko ng mahina. Nagsimula ulit kaming maglakad papunta sa bayan. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ganoon kabigat ang bawat hakbang. Hindi pa rin nawawala ang gutom ko. Hindi rin nawawala ang problema ko. Kailangan ko pa rin magbenta ng kabayo para may makain ako. Pero may kakaibang kapayapaan na dahan-dahang pumapasok sa dibdib ko. Habang naglalakad kami, hindi ko namalayang hawak ko pa rin ang rosaryo. Dahan-dahan kong pinadaan ang mga butil sa pagitan ng mga daliri ko, kahit hindi ko naman kabisado ang mga dasal. Aba Ginoong Maria, iyon lang ang naalala kong bahagi. Pero sapat na iyon. Pagdating namin sa bayan, nagsisimula ng maging abala ang palengke. May mga tindero ng gulay, may mga nagtitinda ng isda, at may ilang lalaki na naghahanap ng hayop na maaaring bilhin para sa bukid o pangkargahan. Doon ako pumunta sa lugar kung saan kadalasang nagbebenta ng kabayo at kalabaw. May dalawang lalaki na agad lumapit. "Tatay, ibinebenta mo ba iyang kabayo?" Tanong ng isa. "Opo," sagot ko. Sinuri nila ang kabayo ko. Tiningnan ang mga paa, ang likod, ang ngipin. Karaniwan lang ang ginagawa nila, tulad ng lahat ng bumibili ng hayop. Habang ginagawa nila iyon, napansin ko ang kakaiba. Karaniwan, kapag may ganitong usapan, kinakabahan ako. Iniisip ko kung magkano ang ibibigay nila, kung masyadong mababa ang presyo, kung kailangan kong makipagtawaran. Pero ngayon, parang kalmado lang ako. Parang may nagsasabing magiging maayos ang lahat. Nag-usap ang dalawang lalaki sandali. Pagkatapos ay lumapit ulit sa akin. "Tatay," sabi ng isa, "magkano ang gusto mo?" Binanggit ko ang halagang nasa isip ko. Sa totoo lang, alam kong medyo mataas iyon para sa isang kabayong tulad ng sa akin. Pero iyon ang halaga na sa tingin ko ay sapat para makabili ako ng pagkain at kaunting gamot sa loob ng ilang linggo. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Akala ko tatawad sila, pero hindi. Tumango ang isa sa kanila. "Sige," sabi niya, "kukunin namin." Napakunot ang noo ko. "Talaga?" "Oo," sagot niya. "Maganda pa ang kabayo mo at mukhang maamo." Hindi ako nakapagsalita agad. Sa loob ng maraming taon ng pagbebenta at pakikipag-usap sa palengke, sanay akong laging may tawaran, laging may diskusyon, laging may pagtatalo sa presyo. Pero ngayon, parang walang pagtutol. Inabot nila ang pera. Nang hawakan ko ang perang iyon sa kamay ko, napatingin ako sa rosaryong hawak ko pa rin.
Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ng matandang babae, "May nagbabantay sa'yo." Hindi ko alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, nagsimula akong mag-isip na ang nangyari sa kalsada ay hindi lamang simpleng pagkikita ng dalawang estranghero. At ang rosaryong hawak ko ngayon ay parang patunay na may nangyaring higit pa sa ordinaryong araw ng isang matandang magsasaka. Matapos mabili ng dalawang lalaki ang kabayo ko, ilang sandali akong nakatayo sa gitna ng palengke na parang hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyari. Sa kamay ko ay ang perang ibinigay nila, mas sapat kaysa sa inaasahan ko. Sa kabilang kamay ko naman ay ang rosaryong ibinigay ng matandang babae. Tahimik akong huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang may kakaibang pagbabago sa loob ko. Hindi dahil yumaman ako, hindi rin dahil nawala na ang lahat ng problema ko, pero may pakiramdam na parang may nagbukas na maliit na ilaw sa isang bahagi ng puso ko na matagal nang madilim. Bago ako umalis sa palengke, bumili ako ng ilang bagay na matagal ko nang hindi nabibili. Bigas, ilang itlog, kaunting tuyo, asin, at gamot para sa sakit ng likod ko. Hindi marangya ang mga iyon, pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko parang napakalaking biyaya na. Habang inilalagay ko ang mga binili ko sa isang lumang sako, napansin kong paminsan-minsan ay nahahawakan ko ang rosaryo sa bulsa ko. Parang may gusto itong ipaalala sa akin. Pagkatapos kong matapos sa palengke, hindi ako agad umuwi. Sa halip, napansin kong ang mga paa ko ay kusang naglakad papunta sa maliit na chapel na dinaanan ko kanina sa kalsada. Matagal na akong hindi pumapasok doon. Pero sa araw na iyon, parang may nagtutulak sa akin na pumasok. Tahimik ang loob ng chapel. May ilang kandila na nakasindi sa altar at ang amoy ng wax ay pamilyar sa alaala ng kabataan ko. May dalawang matandang babae sa likod na tahimik na nagdarasal. Dahan-dahan akong umupo sa isang kahoy na bangko. Hindi ako nagsalita agad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya inilabas ko lang ang rosaryo mula sa bulsa ko at tiningnan ito sa ilalim ng mahina na liwanag ng kandila. Ang maliit na medalya ng Birheng Maria ay kumikislap ng bahagya. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ang pagod ko sa kalsada, ang simpleng panalangin na ibinulong ko, ang matandang babaeng biglang lumitaw, ang mga salitang sinabi niya na parang alam niya ang laman ng puso ko, at ang paraan ng pagkawala niya na parang hangin lang. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay bahagya kong hinawakan ang unang butil ng rosaryo. "Aba Ginoong Maria," bulong ko. Hindi ko kabisado ang buong panalangin. Nakalimutan ko na ang karamihan sa mga salita sa paglipas ng mga taon. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko naisip na mahalaga kung tama ba ang bawat salita. Ang mahalaga ay nagsasalita ako. Unti-unti kong pinadaan ang mga butil sa pagitan ng mga daliri ko habang tahimik akong nagdarasal sa paraang kaya ko. Habang ginagawa ko iyon, may kakaibang kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa dibdib ko. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung sino ang matandang babae na nakasalubong ko sa kalsada. Hindi ko rin alam kung bakit parang alam niya ang mga bagay na hindi ko sinabi. Pero habang nakaupo ako roon sa chapel, may isang bagay na unti-unti kong nauunawaan. Minsan, ang tulong ng langit ay hindi dumarating na parang kidlat o malakas na himala. Minsan, dumarating ito na parang isang simpleng taong naglalakad sa kalsada, isang mahinang boses, isang maliit na rosaryo. Pagkatapos kong matapos ang panalangin, matagal akong nanatiling nakaupo sa bangko. Hindi ako nagmamadali. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Pag-uwi ko sa baryo noong hapon na iyon, iba na ang pakiramdam ng paligid. Pareho pa rin ang mga bahay, pareho pa rin ang mga puno, pareho pa rin ang kubo ko na may kalawang sa bubong. Pero sa loob ko, may nagbago. Nagluto ako ng kanin at itlog sa maliit na kalan. Habang kumakain ako, inilagay ko ang rosaryo sa maliit na altar na minana ko pa mula sa nanay ko. Sa tabi ng lumang imahe ng Birheng Maria, matagal ko itong tiningnan. "At salamat," sabi ko ng mahina. Hindi ko alam kung kanino eksakto ko sinasabi iyon. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko may nakakarinig. Mula noon, nagsimula akong magdasal muli. Hindi araw-araw sa simula. Minsan lang kapag gabi. Minsan kapag pakiramdam ko ay mabigat ulit ang araw. Pero sa bawat pagkakataon na hinahawakan ko ang rosaryo, naaalala ko ang matandang babaeng iyon sa kalsada at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang kilala niya ang lahat ng hirap na dinadala ko. At unti-unti, napansin kong nagbabago ang buhay ko. Hindi naging mayaman ang buhay ko.
Hindi rin nawala agad ang lahat ng problema. Pero may dumating na bagong bagay sa puso ko, kapayapaan. At mula noon, naging bahagi na ng araw ko ang paghawak sa rosaryo at ang tahimik na pakikipag-usap sa Diyos at sa mahal na Birheng Maria. Lumipas ang maraming taon mula noong araw na iyon, pero malinaw pa rin sa isip ko ang bawat detalye. Ang tahimik na kalsada, ang pagod sa dibdib ko, ang simpleng panalangin na ibinulong ko sa hangin, at ang matandang babaeng biglang lumitaw na parang alam ang lahat ng hindi ko nasabi. Ngayon, matanda na talaga ako. Mas mabagal na ang lakad ko kaysa noon. Mas madalas nang sumakit ang tuhod ko kapag malamig ang umaga. Pero bawat araw na nagigising ako, may isang bagay akong ginagawa bago ko simulan ang araw ko. Lumalapit ako sa maliit na altar sa sulok ng bahay. Nandoon pa rin ang lumang imahe ng mahal na Birheng Maria na minana ko pa mula sa nanay ko. Kupas na ang kulay nito at may maliit na bitak sa gilid, pero hindi ko kailanman pinalitan iyon. Sa tabi nito ay nakasabit ang rosaryong ibinigay sa akin noong araw na nagpasya akong ibenta ang kabayo ko. Ang rosaryong iyon ay hindi ko na kailanman nawala. Araw-araw ko itong hinahawakan. Hindi dahil naniniwala akong may mahika ito, kundi dahil sa tuwing hinahawakan ko ito, naaalala ko ang sandaling iyon sa kalsada. Ang sandaling akala ko ay ganap na akong nag-iisa sa mundo. Pero may dumating na isang estranghero na parang ipinadala para ipaalala sa akin na hindi pala. Minsan, umuupo ako sa harap ng bahay ko sa hapon habang pinagmamasdan ang mga palayan na nagiging kulay ginto sa ilalim ng araw. Tahimik lang ang paligid at ang hangin ay dumadaan sa mga dahon ng niyog. Sa mga sandaling iyon, bumabalik sa isip ko ang mukha ng matandang babaeng iyon. Hindi ko siya kailanman nakita muli. Sinubukan kong magtanong sa mga tao sa baryo kung may kilala silang matandang babaeng naglalakad sa kalsadang iyon noong araw na iyon. Pero walang nakaalala, walang nakakita, walang nakakaalam kung sino siya. May mga gabi na iniisip ko kung totoo ba talaga siyang tao o kung may ibang dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko sa mismong sandaling iyon. Hindi ko alam ang sagot, pero may isang bagay akong sigurado. Ang mga salita niya ay hindi ko kailanman nakalimutan. May nagbabantay sa iyo. Noong una, hindi ko lubos na naintindihan iyon. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti kong nauunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang buhay ko ay hindi biglang naging madali pagkatapos ng araw na iyon. Nagkaroon pa rin ng mga araw na kulang ang pera, may sakit ang katawan, at mabigat ang pag-iisa. Pero hindi na ako natakot sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, natutunan kong makinig. Natuto akong makinig sa hangin sa umaga, sa mga ibon sa bukid, at sa maliit na tinig sa loob ng puso ko na nagsasabing may isang presensya na hindi umaalis kahit hindi ko ito nakikita. Ngayon, kapag may dumadalaw sa akin na mga kapitbahay o kamag-anak, minsan ay tinatanong nila kung bakit lagi kong hawak ang rosaryo. Ngumingiti lang ako. Hindi ko agad sinasabi ang buong kwento. Pero kapag may taong dumating sa bahay ko na mabigat ang loob, kapag may taong nawalan ng pag-asa, kapag may taong pakiramdam ay iniwan na siya ng mundo, doon ko ikinukuwento ang nangyari sa akin. Sinasabi ko sa kanila ang tungkol sa araw na halos ibenta ko ang huling kasama ko para lang makabili ng pagkain. Sinasabi ko sa kanila ang tungkol sa sandaling umupo ako sa gilid ng kalsada at nagdasal sa unang pagkakataon sa maraming taon. At sinasabi ko sa kanila ang tungkol sa matandang babaeng dumating pagkatapos ng panalangin ko. Minsan, nakikita ko sa mga mata ng nakikinig sa akin ang parehong pagdududa na mayroon ako noon, at naiintindihan ko iyon dahil ganoon din ako dati. Pero sinasabi ko rin sa kanila ang isang bagay na natutunan ko sa mahabang buhay ko. Ang Diyos ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Hindi laging may malakas na himala. Hindi laging may maliwanag na liwanag mula sa langit. Minsan, dumarating siya sa katahimikan, sa isang estrangherong naglalakad sa kalsada, sa isang maliit na rosaryo na inilagay sa kamay mo. Sa sandaling pakiramdam mo ay wala nang natitira. Kapag iniisip ko ang araw na iyon ngayon, hindi ko na iniisip ang gutom o ang pagod. Ang naaalala ko ay ang sandaling naramdaman kong may nakinig sa panalangin ko. At sa bawat gabi bago ako matulog, hinahawakan ko ang rosaryo at bulong ko ang simpleng panalangin na matagal ko nang natutunan ulit. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Habang sinasabi ko iyon, tumitingin ako sa lumang imahe ng Birheng Maria sa altar, at sa puso ko, may katahimikan na hindi ko kailanman natagpuan noon.
Dahil ngayon alam ko na ang isang bagay na hindi ko na kailanman pagdududahan. Kahit gaano kadilim ang sandali ng buhay ng isang tao, kahit gaano siya kanag-iisa sa mundo, may isang ina na tahimik na nagbabantay. At minsan, kapag kailangan mo na talaga ng tulong, ipinapadala niya ang sagot sa isang paraan na hindi mo kailanman inaasahan.